Paano masisira ng drone batteries ang drone mo? Sa totoo lang, maraming drones ang nagiging obsolete or nasisira ng maaga, hindi dahil sa nag-crash o nag-malfunction ang mga ito. Believe it or not, ang main reason ay battery bloat o yung pagkabuntis ng battery. Isipin mo na lang ng ganito. Ang iyong intelligent flight battery ay parang isang high-performance chemical engine. Kapag nagsimula na itong mag-pop o lumobo, hindi lang ito simpleng hassle. Isa itong structural hazard na pwedeng literal na magpa-pop out sa plastic shell ng drone mo. Maniwala ka sa akin, ang dami ko nang nakitang perfect drones na naging display na lang permanentemente dahil hinayaan ng owner na nakaimbak ang battery ng 100% charge sa isang mainit na kwarto ng ilang linggo. Kapag ang lithium cells ay nananatili sa maximum voltage, nagkakaroon sila ng chemical stress reaction na nagpo-produce ng gas. At dahil sealed ang battery, walang mapuntahan ng gas, kundi palabas. Na itutulak nito ang battery casing at ang internal frame ng drone. Kapag nangyari ang expansion na yan, pwedeng ma-misalign ang battery pins, masira ang internal circuit boards, o kaya naman ay maging impossible nang mai-eject ng ligtas ang battery. Silent killer ito na nagiging dahilan para ang mamahaling flying machine mo ay maging isang mahal na paperweight lang bago pa man dumating ang panahon nito. Ang quick dose at don'ts do, ang 50% storage rule. Kung hindi ka lilipad ng higit sa 48 oras, i-discharge ang iyong mga battery sa around 50 hanggang 60%, yung may dalawa o tatlong LED lights na nakailaw. Panatilihing cool, i-store ang iyong mga battery sa isang temperature-controlled na lugar. Ideally, sa pagitan ng 22 degree Celsius at 28 degree Celsius. Huwag na huwag mo itong iiwan sa loob ng mainit na sasakyan. I-inspect bago ang bawat lipad. Maghanap ng anumang sinyales ng pag-umbok o paglobo, bloating, sa battery surface. Kung hindi na ito nakaupo ng flat sa ibabaw ng mesa, time to retire it na. Ang 50% storage rule, kung hindi ka lilipad ng higit sa 48 oras, i-discharge ang iyong mga battery sa around 50 hanggang 60%, yung may dalawa o tatlong LED lights na nakailaw. Don't. Huwag mag-store ng 100%. Huwag na huwag mong iiwan ang iyong mga battery na fully charged ng higit sa isang araw o dalawa. Permanent ang internal chemical stress na dulot nito. Huwag i-deep cycle hanggang zero. Iwasang lumipad hanggang sa pilitin na ng drone na mag-land mag-isa. Ang pagbaba sa under 15% ay nagiging sanhi ng internal chemical plating na permanenteng nagpapababa ng total flight time mo. Huwag baliwalain ang init. Kung mainit ang battery pagkatapos ng flight, hayaan muna itong lumamig ng husto bago mo pa maisipang isaksak muli sa charger. Ang scientific explanation, ang nangyayari under the hood ay may kinalaman sa sensitibong chemistry ng lithium ion at lithium polymer, LiPo cells. Kapag ang battery ay nasa 100% charge, ang internal chemical potential nito ay nasa peak na nagpapadala ng mataas na pressure sa loob ng electrolyte ng cell. Sa paglipas ng panahon, nagreresulta ito sa pagkasira, decomposition, ng electrolyte. Kaya nagre-release ito ng mga gas tulad ng carbon dioxide at methane sa loob ng sealed pouch. Ang physical expansion o bloat na ito ay pwedeng magpataas ng internal resistance ng battery na nagiging sanhi ng matinding heat dissipation issues at biglaang voltage drops na pwedeng magpabagsak sa drone mo sa gitna ng ere. Kaya naman upang maprotektahan ang inyong investment at matiyak ang ligtas na paglipad, tamang battery management ang kailangan. Para sa inyong drone repair at maintenance needs, maaari ninyo kaming kontakin sa Drone Repair, PH. Maraming salamat at fly safe.